Painihanda na raw ang Department of Justice para maiuwi sa Pilipinas at maparang sa mga kaso si dating Congressman Arnie Teves. Saksi si Ian Cruz. Kahit arestado na noong Huwebes sa Timor-Leste, di pa rin kasama si dating Congressman Arnie Teves nang umuwi kahapon ang mga tauhan ng NBI team na galing roon. Ayon sa kampo ni Teves, humarap pa siya sa korte nitong Sabado at in-extend ng 15 araw ang kanyang detention. Depende sa takbo ng hearing ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Teves. Ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste. Sabi naman umano ng Timor-Leste Authority sa NBI, 7 hanggang 40 araw ang hihintayin. Hindi naman daw ang pagkuha ng asylum ang dinidinig sa korte, kundi ang merito ng red notice ng Interpol laban kay Teves. Ang gusto nga sana natin, deportation eh. Kaya lang may court hearing kasi sila doon, so malamang hindi summary yun, hindi administrative yun. Hihintayin pa raw ng NBI ang magiging resulta ng court proceeding sa Timor-Leste at doon daw malalaman kung maaari nang ibalik ng bansa ang dating kongresista. May piniprepare yung ating Department of Justice. Sabi niya, Ludes, parang extradition na, rendition, parang reciprocity. Bago niyan, nagkataasan pa ng boses ang NBI at mga kausap nila sa Timor-Leste para ma-verify kung si Congressman Teves nga ang naaresto. Humingi pa sila ng audience kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta noong Biyernes para makuhanan si Teves ng litratong ipapakita sa ating Pangulo at Justice Secretary. Siguro masyadong naging emotional ang mga harapan namin. No? Kaya nagkausap naman kami ng mahinahon ni Congressman Teves. At yun nga, tayo, ginagalang din natin yung kung ano man ang karapatan ni Congressman Teves. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo. Naharap si Teves sa mga kasong kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso ng nakaraang taon, kainis sa pagpatay sa 3 individual sa Negros Oriental noong 2019. Kaugnay naman sa plano ng kampo ni Teves na dalhin sa UN Human Rights Council ang kaso ng dating kongresista, hindi raw ito kinikilala ng Justice Department. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Outbreak ng measles o tigdas, idineklara na sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu. Ayon sa DOH, mula noong Setyembre umabot na sa 2,600 na kaso sa buong bansa. Mahigit 1,400 na kaso rito ay naitala sa BARMM. Nagdeklara na ng Blue Alert ang DOH. Magsisimula na rin sa pagbabakuna sa mga batang 6 na buwan pataas. Paalala ng DOH, libre ang bakuna. Bangkang pangisda na bangga ng pampasaherong barko sa Mansalay Oriental, Mindoro. Ayon sa Oriental Mindoro Coast Guard Station, 28 mangingisda ang sakay ng bangka na mangyari ang insidente pasado alas 6 ng umaga kahapon. Hindi raw makapagmaniobra noon ang bangka dahil sa hatak-hatak nitong mga lambat. Kaya nung nakita ng crew ang barko, nagtalunan sila. Ayon sa Coast Guard, bagamat nasira ang ilang bahagi ng bangka, hindi ito lumubog. Kaya nakabalik din sa bangka ang mga mangingisda maliban sa isa. Patuloy siyang hinahanap. Nasugatan naman sa paa ang mangingisdang ama nang nawawala. Nakikipag-ugnayan na raw ang Oriental Mindoro Coast Guard Station sa Vessel Traffic Management System Batangas para matukoy ang barko na dumaan sa lugar. 4 na suspects sa walang habas na pamamaril sa concert hall sa Russia kinasuhan na ng terrorism. Ayon sa korte sa Moscow, 3 sa kanila ang naghain ng guilty plea. Ayon sa mga otoridad sa Russia, nahuli ang mga suspect malapit sa border ng Ukraine. Pero itinanggi na ng Ukraine na may kinalaman sila sa pag-atake. Nauna nang inako ng Islamic State ang pamamaril. Ayon pa sa US government, nag-abiso sila sa Russia tungkol sa planong pag-atake sa Moscow. Pero sabi ng Russian officials, hayaan daw maglabas ng sarili nitong findings ang mga investigador sa Russia. Umabot na sa 137 ang patay kasunod ng pag-atake. Mahigit 100 ang nasa ospital pa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Umabot po sa danger level ang heat index o damang init sa ilang bahagi ng bansa gaya sa Metro Manila. 42 degrees Celsius ang naitala ngayong araw sa Quezon City. Ganon din kainit sa Dagupan City at Cotabato City.
43 degrees Celsius naman sa Zamboanga City at Davao City. Posibleng ganyan din kataas ang temperatura sa Dagupan, Zamboanga City, Davao City at Cotabato City sa Martes at Miyerkules Santo. At dahil pa rin yan sa pag-iral ng easterlies na magdadala rin ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at iba pang parte ng bansa. Naging boxing ring ang sidewalk ng magrambo lang ilang lalaki sa Cebu City. 2 pares ang nagsuntukan. Nang matumba na ang dalawa sa kanila, pumagitna na ang mga tao sa paligid para matigil ang gulo. Iniimbestigahan na ng Cebu City Police Office ang insidente. Hinala nila lasing ang mga sangkot sa rambol na ilaan pa ang pagkakakilanlan. Nagka-minor accident si Janelyn Mercado nitong weekend. Na out of balance po siya mula sa big bike dahil sa madulas na daan. Pero no need to worry naman daw dahil ayon kay Janelyn, maayos ang kanyang lagay. Malaking tulong daw ang suot niyang helmet at complete gear para protektahan ang kanyang katawan. Papasalamat si Janelyn na walang masamang nangyari sa kanya. Grateful din si Jen sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat. Looking forward din ang Ultimate Star sa upcoming comedy film na Everything About My Wife at katambal niya ang kanyang mister na si Dennis Trillo. Mapagsasabay ang pamamanata daw at pamamasyal sa ilang lugar ngayong Semana Santa. Gaya po sa isang wind farm sa Burgos, Ilocos Norte. Tanaw ang windmill habang pinupuntahan ng Station of the Cross. Mahangin din sa lugar. Sa isang beach naman sa bayan ng Badok, pwedeng magnilay malapit sa itinatayong malaking krus. Dinarayo naman na magustong mag-relax ang isang view deck sa Cuenca, Batangas. Bukod sa presko doon at sariwang hangin, overlooking din ang Bulkang Taal. Nabulabog ang ilang estudyante sa Zamboanga City matapos mamuang isang dust devil o alimpuyo sa loob mismo ng paaralan. Tumagal ito ng halos 1 minuto. Ay sa pamunuan ng paaralan, walang nasugatan at wala rin namang napinsala sa mga istruktura. Nabubuo ang dust devil dala ng init ng panahon ayon po sa Pag-asa. At bagamat hindi raw ito ganun kadelikado, wag pa rin itong lapitan dahil posible makapaminsala ang nahihila nitong debris. Bago sa saksi, nananawagan ng agarang ceasefire ang United Nations Security Council sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. 14 na miyembro ng konseho ang bumoto pabor sa resolusyon. Nag-abstain naman sa pagboto ang Amerika. Kasama rin sa hinihiling ang pagpapalaya sa lahat ng bihag ng Hamas. Binigdiin din sa resolusyon ang pagpapalawak ng humanitarian assistance sa Gaza at ang pagtanggal sa mga balakid para rito. Hot topic online ang love life ng leader ng Twice na si Ji-young. Lumabas kasi sa ilang ulat na may dinedate na ang Korean idol. Ayon sa ilang Korean entertainment outlet, 1 taon nang nagde-date si Ji-young at ang Olympic gold medalist na si Yoon Sung-bin. Hindi kinumpirma ng kanilang labels ang balita dahil personal na buhay raw ito ng mga artist. Officially dating na naman ang crash course in romance stars na sina Lee Chae-min at Yoo Da-in. Kinumpirma ito ng kanilang agency at umaasa raw sila sa suporta ng fans para sa dalawa. Ready, set, go ang nagbabalik na karera sa Paris, France. Mga kasali, 200 waiter na bitbit ang kanilang tray. Laman ng bawat tray ang 1 baso ng tubig, 1 tasa ng kape, at 1 piraso ng croissant, 1 uri ng French pastry. 1 kamay lang dapat ang gamit. Bawal tumakbo at hindi dapat matapo ng tubig. Masaya ang ilang nakapanood na mga saksihan ng pagbabalik ng karera na nagbibigay atensyon sa propesyon ng mga waiter. Ang premyo para sa mga nanalo, mga outing na may kinalaman sa pagkain at ticket sa Paris Olympics Opening Ceremony. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso,
Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.